Director, kasi sinabi mo kanina, we must empower our people. Tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Maski na konting tulong lang eh. Halimbawa kanina, sabi ni Chair Dan, ang problema natin is the West Philippine Sea, sabi natin, ano? But sinong agency ng government ang nag-empower sa ating mga kababayan para malaman nilang complications ng West Philippine Sea? Isipin po natin, sir, ha? There is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. The complications of the West Philippine Sea has not been explained to our people. Kaya po, nagiging vulnerable tayong lahat eh. Ang sinasabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Sir, sa totoo lang po, if CICC and other agencies would cooperate with one another to empower our people, to educate them all, wala pong madideceive kahit ano pang gawin ng China. Kasi alam po na we are all claimants dito po sa panig ng South China Sea. Several of us, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam as the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo 8, Malaysia 14, Taiwan 1. Pero po, kaya po nagsimula dito, yung mga tao natin, ang mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya yung totoo because we were unable to educate them. We have not enlightened them as to the complications of the South China Sea. What is the South China Sea? Di ba? So, doon po tayo magsimula. Ngayon, magdi-discuss tayo. We will repel this. Mahirapan din po eh. So nagiging biktima po lahat ang kababayan natin. Kahit na po dito sa ating kapulungan ngayon, hindi pa nila alam kung ano-ano po ba ino-occupy ng China. Hindi po territory ang issue in the South China Sea. Ang issue dito is our maritime rights. The maritime rights designated by our exclusive economic zone. These are not territories under public international law. So, kailangan po tayong mag-educate. Tama po kayo sa premise nyo kanina, but until and unless you are able to educate our people on the complex issues surrounding the South China Sea, pare-pareho tayo pong mabibiktima. So yun muna, Mr. Chair. Maraming salamat, Congressman. I agree with you. But with all due respect, the policy of the government about the West Philippine Sea must be followed by all of us. Because people governing this country is elected by the people. And having a policy like what was delivered by the Coast Guard of this country, we have to adhere with that. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas.
Yo, what's up mga tropa pips? So magandang araw po sa inyong lahat. At ito po ay napanood nyo yung mga paunang video na ating inilabas diyan sa ating intro. So ito po ay maliwanag na itong si Marcoleta ay nanlilin lang po dito sa kanyang sinabi na wala pong West Philippine Sea. So kung wala pong West Philippine Sea, bakit paulit-ulit ang ating Coast Guard, Navy, ang ating mga kongresista, ang ating mga senador, ang ating mga presidente noon at magpasa hanggang ngayon, sinasabi nila ang West Philippine Sea ay atin. So katulad po niyan, sabi ni Marcoleta, inimbento lang daw natin ang West Philippine Sea at wala naman daw talagang West Philippine Sea. So ang tanong natin kay Marcoleta, Pilipino ka ba? Kasi ako po kabataan na namulat or nagkaroon ng malay na yan po ay tinatawag na South China Sea. Talagang kahit nung ako high school, naririnig ko na babasa ko yan, South China Sea tawag dyan. Ngayon, dahil nga po, ang mga Chekwa ay agresibo sa pagkamkam ng ating karagatan dyan, kalupaan, mga isla, soberenya natin, ay meron pong naging kautusan ng ating Pangulong Noynoy Aquino noon para ito pong South China Sea ay kumbaga pangalanan yung nasasakupan ng ating exclusive economic zone ay tawagin na West Philippine Sea. So ito bang si Marcoleta sa wari ba ay pinapanigan pa ba niya ang 9-dash line or 10-dash line ng mga Chekwa kaysa sa sinabi ng United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS na atin yang exclusive economic zone na yan, yang West Philippine Sea na yan, inaward sa atin ng arbitral ruling na ating yan. Pinaglaban ni Pino yan. Atin daw po yan. Sabi ng UNCLOS. Tapos maririnig natin sa isang Marcoleta na sinasabi niya na hindi daw siya nanlilin lang. Pero ngayon dito sa hearing ng TRICOM, isa itong malaking panlilin lang. Nang sabihin niya na wala naman talagang West Philippine Sea. Ano yung pinaglalaban natin dyan? Na lagi na lang tayong binubuli, hinaharas, kino-coerce ng mga Chekwa. Scarborough Shoal, yang sa may Pag-asa Island, lagi na lang may nakabantay dyan na mga Coast Guard ng mga Chekwa. Sa Palawan, may mga spy pa itong mga Chekwa. Diba? Marcoleta, Pilipino ka ba? Kino-question mo si Enzo Recto dahil sa kanyang sinabi sa kanyang post na huwag magpalinlang sa'yo. Pero totoo naman na ikaw ay isang mapanlinlang. Bakit? Sawari pumunta ka kay Lenny at sabi mo ikaw ay isang tunay na statesman. Samantalang ginawa mo yan dahil alam mo nakakandidato ka at kailangan mo makakuha ng boto ng mga Bicolano. Alam mo na malakas sa mga Bicolano si Leni Robredo. Kaya pumunta ka doon. Kaya nagsadya ka doon. Ba't hindi mo yung ginawa nung ikaw kongresista pa lang, kakaupo mo pa lang, ba't hindi ka pumunta doon kay Leni? Bakit ngayon na pinupuntahan si Leni, lalo na nung panahon ng piyesta ng Peña Francia, pumunta rin dyan si Tambalustay, bakit po kayo pumunta din kay Leni Robredo? Anong pakay nyo doon? Hindi nyo pwedeng sabihin na wala kayong pakay doon dahil malapit na ang eleksyon o hindi kayo pumunta doon dahil sa eleksyon. Imposible.
Kaipokritahan po yun, kaipokritohan po yun. Pag sinabi ninyong pumunta lang kayo doon para lang dalawin si Leni Robredo. Alam namin, hindi kayo malapit kay Leni Robredo. Diba? Ay nako. Tapos ngayon, babanatan mo, wala talagang West Philippine Sea. Hindi mo ba alam na mapapanood ka ng mga kabataan, mapapanood ka ng mga Pilipino na nag-aalab ang puso para bawiin ang mga kinamkam na isla sa atin ng mga Tsekwa. Maraming mga kababayan natin ang nag-aalab ang kanilang mga puso't damdamin na kahit daw po magkaroon pa ng kinakatakutan ng sambayanang Pilipino na isang malaking kaguluhan laban sa mga Tsekwa. Lalaban po sila para sa West Philippine Sea. Napakarami na po nasaktan diyan sa West Philippine Sea, mapa mangingisda, mapa Philippine Coast Guard, Navy, sundalo, lalo na yung nakapwesto diyan sa BRP ano ba, Sierra Madre? Yung naka-standby diyan sa West Philippine Sea. Yung pinasadsad diyan ni ERAP. Hindi niyo po ba alam kung gaano kahirap ang kanilang ginagawang pagtatanggol sa ating soberenya, tapos merong isang tinatawag na statesman na magsasalita po ng ganyan at sasabihin, wala naman talagang West Philippine Sea. So ngayon, maliwanag na maliwanag itong si Marcoleta, talagang ito po, kumikiling sa mga Tsekwa. At sabi nga ng isang kongresista, si Paul Ortega, Representative Paul Ortega, kapag bumoto ka daw ng isang maka-Tsekwa, ito po ay isang hindi magandang pagboto. Parang di ko matandaan yung kanyang exact word pero para sa akin, kapag bumoto ka ng kampi sa Tsekwa, katulad nitong si Marcoleta, parang nagtaksil ka sa bayan. Kasi, bakit ka boboto ng isang senador o kongresista o kung ano man ang kinakatakbuhan yan o kinakandidatuhan yan, tapos kumikiling yan sa mga Tsekwa? Parang ito isang malaking katarantaduhan, di ba? Pilipino ka eh. Para saan pa't nagbuwis ng buhay ang ating mga bayani, magmula sa kay Lapu-Lapu, sa Gombursa, kay Andres Bonifacio, Jose Rizal, at marami pa na mga bayani natin. Tapos, pagdating lang pala ng hinaharap o kinabukasan, near future ng ating mga bayani, meron palang isang tao na katulad ni Marcoleta, katulad ni Sara Duterte, ni Digong, na hindi pala nila ipaglalaban ang ating soberenya at ang ating kalayaan. Sisikilin pala nila at kakampi pa sila sa mga nangaagaw ng ating teritoryo. Nakakahiya naman kay Lapu-Lapu. Nakakahiya naman sa Gombursa, kay General Luna, kay Gregorio del Pilar. Sa lahat po ng mga bayani, nakakahiya. Dahil po, may mga ganitong politiko na hindi po nila pinapahalagahan ang ipinaglaban ng ating mga ninunong bayani. Mga kamag-anak ko po, nakasinsil o nakatatak ang pangalan doon po sa amin sa Bulacan, mga nakipaglaban sa mga Hapon, sa mga Kastila, mga gerilya, mga katipunero. Meron po kaming mga kamag-anak, hindi po mga kilalang bayani, pero sila po'y tinuturing na bayani. Doon po sa lugar namin. Ano yung pangalan nila, naka ano doon sa mga estatwa. Tapos 'di ba,
yung nagbuwis sila ng buhay para sa ating bansa. Tapos may mga ganitong tao, na para lamang sa politika, para lamang sa kapangyarihan, ay kakampihan ng mga banyaga. Nakakalungkot. Kaya nga po etong si Commodore, Tariela, ah, alam niyo nung naka-Zoom meeting ko ito, hangang-hanga ako. Alam niyo ito yung mga buhay na bayani, na nagtatanggol sa ating teritoryo, tinawag niya na isang, embarrassment at isang kahihiyan o ano ba mayroon pa isang word, na sinabi, si Commodore Tariela, patungkol dito sa sinabi ni Marcoleta. Nakakahiya po talaga. Nasa live TV hearing ng Kongreso, mapapanood ng mga Pilipino lalo na ng mga kabataan. Papasok sila kinabukasan, "Uy, wala palang West Philippine Sea." Di para pala tayong mga tinuturo pa ng mga teacher natin kung paano ipagtanggol ang West Philippine Sea, paano ipaglaban ng mga bayani natin ang, kalupaan, ang ating, kalayaan, ang ating soberenya. Ayaw na ayaw natin na tayo'y nasasakop ng ibang, bansa. 300 taon tayong naghirap under the regime of, Spaniards. Napakaraming bayani ang nagbuwis ng buhay para lang makamit natin ang ating kalayaan. Tapos pagdating ng 2025, isang Marcoleta ang magsasabi na hindi totoo at wala naman talagang West Philippine Sea, at parang ang dating pa, sinisisi pa yung mga tao na gumawa ng pangalan na West Philippine Sea para maangkin natin ang mga karagatan diyan sa may pinag-aagawang teritoryo. Totoo, nandyan ang Malaysia, nandyan ang Vietnam. Andyan po ang ilang mga bansa na nagke-claim diyan po sa West Philippine Sea. Pero hindi po sila nanggugulo, nambubunggo, nangaharas katulad ng mga Chekwa. Ang mga Vietnamese po, tahimik lang sila diyan. At bago pa i-award ng UNCLOS ang arbitral ruling na yan sa ating bansa, andyan na sila. Kaya hindi na sila gumalaw, hindi na sila kumilos, hindi na sila nagdagdag. Kung ano yung kanilang nahawakan noong bago dumating ang arbitral ruling sa atin, hindi na sila gumalaw. Hindi katulad ng mga Chekwa, nung inaward sa atin noong 2016 ang arbitral ruling ng UNCLOS, mas lalong naging agresibo, naglabas ng 9-dash line, naglabas ng 10-dash line. So Marcoleta. So kung walang West Philippine Sea, so tama kanila yung South China Sea, at tama rin ba yung kanilang 9-dash line o 10-dash line? At uulitin ko po, nililin lang ni Marcoleta ang sambayanang Pilipino dahil nga po siya ay kumikiling sa mga Chekwa. Yun ang aking opinion. At kahit po ipatawag pa ako sa TRICOM, kayang-kaya kong sabihin sa harapan ni Marcoleta na mapanlinlang ka. Huwag magpalinlang sa'yo ang mga Pilipino, lalo na mga kabataan. Dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsabi, ang West Philippine Sea ay atin. Hindi ito katang-isip lamang. So, ibig sabihin ba sa sinabi mo na yan, Marcoleta, kinukontra mo ang aming Pangulong Bongbong Marcos? Ang ating Pangulo hirap na hirap sa pagtatanggol at pag-angkin ng ating soberenya diyan sa West Philippine Sea. Katakot-takot na paninira, katakot-takot na mga masasakit na salita ang ibinabato sa kanya dahil lamang gusto niyang patunayan sa ating mga kababayan na ang pinagtanggol noon ng ating mga ninuno ay dapat pangalagaan ng isang presidente. Tapos ngayon maririnig namin ang isang Marcoleta, wala naman talagang West Philippine Sea.
So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, huwag po kayong magpapalinlang sa isang Marcoleta na nagsasabing walang West Philippine Sea. Kanino kayo maniniwala? Kay PBBM na sinabing atin ng West Philippine Sea o kay Marcoleta na walang ibang ginawa kundi sumipsip ng sumipsip sa mga dapat sipsipan para lang siya'y maging senador. So yun lamang po, maraming salamat, ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup, love you, God bless us all, Pilipinas, God first, salamat po.